Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol dito kay Pi Network. Partikular po ang kanyang PiFest 2025 at ang kanyang potensyal na pagtaas ng halaga. Ayan, or ang potensyal na pagtaas ng halaga ni Picoin. Ngayon ay possible nga ba talagang umabot sa $2.73 ang halaga nito ngayong April? Ano po ang dahilan sa likod ng bullish momentum nito? At higit po sa lahat ay atin pong aalamin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang PiFest 2025 at bakit po ito mahalaga. Ang PiFest 2025 ay isa po itong global event na nagsimula noong March 14 at nagtapos po noong March 21, 2025. Ito po ang kauna-unahang open network PiFest na may buong suporta sa external connectivity. Ibig sabihin ay mas marami pong tao at negosyo ang nakilahok at gumamit ng Picoin sa totoong buhay. Mula po sa pagbili ng pagkain, damit, serbisyo sa auto shop at maging freelance work. Ayon po sa opisyal na blog ng Pi Network, meron po mahigit 125,000 na sellers ang nagparehistro sa event na ito. Kung saan ay 58,000 dito ay ang mga aktibong nakisali. Bukod pa rito, umabot na po sa 1.8 million na pioneers ang gumagamit ng Map of Pi na siyang gabay para makita ang mga negosyo na tumatanggap po ng Picoin bilang pambayad. Ayan. Sa madaling salita, ang PiFest 2025 ay naging malaking hakbang sa mass adoption ng Picoin bilang isang functional digital currency. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng mass adoption para kay Picoin? Kapag sinabi po nating mass adoption, ibig pong sabihin ay mas maraming tao na ang gumagamit ng isang cryptocurrency sa pang-araw-araw po nilang transaction. Kaya sa kaso po ni Pi Network, nagkaroon na ito ng tinatawag na self-sustaining economy kung saan ay maaari pong gamitin ang Picoin bilang pambayad sa iba't ibang negosyo. At may access na rin ang mga pioneers sa Map of Pi upang makita ang mga tumatanggap ng Picoin. Ang Pi Wallet ang ginagamit po sa transactions, kaya hindi na po kailangan ng third-party payment processors. At meron na ring Pi Fireside Forum para sa engagement, advertising at saka reviews ng mga negosyo. Ibig sabihin ay unti-unti na pong lumalakas ang loob ng mga tao na gumamit ng Picoin sa totoong buhay. Hindi lang bilang isang speculative asset, kundi isang aktual na digital currency. Ngayon is, ano po ang epekto nito sa presyo ni Picoin? Dahil po sa tumataas na adoption ni Picoin ay may posibilidad po na magkaroon ito ng bullish price movement sa mga susunod na buwan. Ayon po sa mga analyst, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit maaring tumaas ang presyo ni Picoin. Unang dahilan ay ang reduced token supply. Mas kaunti po ang Picoins na na-unlock. Ibig sabihin ay mas mababa ang selling pressure. Pangalawang dahilan ay ang possible token burn. May mga espekulasyon po na magkakaroon ng token burning na posibleng magbawas sa kabuang supply ng Picoin. At ang pangatlong dahilan ay ang bullish technical indicators. Ayan, meron po tayong chart dito. Ayon po sa technical analysis, ang support zone ni Picoin ay nasa presyong 0.64 at saka hanggang 0.71. Kaya isa itong support zone. At maaring umabot ito sa $1 sa malapit na panahon. Ayon po sa ilang analyst, kung magtutuloy-tuloy po ang momentum na ito, posible po ang pag-abot ni Picoin sa presyong $2.73 ngayong buwan ng Abril. At may mga long-term projections pa na $2.88 pagsapit po ng buwan ng June.
Sa mas mahabang panahon or long term ay may posibilidad po na umabot ito sa $27 sa pagsapit po ng taong 2050. Ngayon ay ano naman po ang mga indikasyon na bullish itong si Picoin. Ayan, bukod po sa mga fundamentals ay may mga technical signals din na nagpapakita ng bullish trend dito kay Picoin. Ayan, una ay ang kanyang RSI at saka MACD indicators. Ayon po sa mga charts ay may bullish divergence at dumarami po ang mga buyers. Pangalawa ay ang wedge pattern breakout. Kung magbe-breakout po ang Picoin mula sa wedge pattern nito, posibleng magtutuloy-tuloy ito patungo sa presyong $1 hanggang $2.73. Pangatlo ay ang mababang selling pressure. Mas marami po ang nag-hold kaysa sa nagbebenta. Isa na rin itong magandang senyales para sa price appreciation. Kaya sa madaling sabi, kung magtutuloy-tuloy po ang trend na ito, maaaring maging mas matatag at saka valuable ang Picoin sa hinaharap. At ayan, ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Ayan, isa po itong mahalagang balita. At meron po tayong ilang mga posibleng epekto nito para sa atin. Una ay kung magtutuloy-tuloy po ang bullish trend, ang mga unang nag-invest dito kay Picoin o yung mga unang nagmina rito ay posible pong makakita ng malaking gain sa kanilang holdings. Pangalawa ay maaari nating gamitin ang ating Picoin para sa mga pang-araw-araw na gastusin. At ang pangatlo ay kung magiging matagumpay po ang Pi Network, maaari po itong magbukas ng pinto para sa iba pang mga cryptocurrencies dito po sa ating bansa. Pero tandaan po natin, hindi po ito garantiya. Ang crypto market po ay napaka-volatile, kaya mahalaga po ang maingat na pag-aaral bago po tayo mag-invest. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang Pi Network ay patuloy na nagpapakita ng malaking potensyal, lalo na sa aspeto ng adoption at saka real world utility. Sa tulong po ng PiFest 2025, mas marami pong negosyo at saka users ang nagkaroon ng tiwala sa paggamit ng Picoin. Gayunpaman ay may mga tanong pa rin tungkol sa tunay na value at saka liquidity ng Picoin, lalo na't marami pa ring regulatory at saka market challenges ang kinakaharap nito. Kaya kung ikaw po ay isang Picoin holder, mainam na pag-aralan po natin ang market trends at maging updated po tayo sa mga balita upang tayo ay mas makagawa ng matalinong desisyon. At tandaan po natin, hindi po lahat ng hype ay dapat po nating paniwalaan. Mas mahalaga po ang tamang research at saka risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.